Kasado na ang gagawing Iglesia ni Cristo Worldwide Walk bukas, layo ng Walk for a Cause na tulungan ng mga biktima ng Super Typhoon Yolanda na isa sa pinakamalakas sa bagyong nanalasa sa kasaysayan. At kaugnay niyan may detalye si Juliet Karangian live mula sa Luneta. Juliet? Yes, Weng, alam mo, nagsagawa kanina ng meeting ang mga organizers ng Worldwide Walk event ng Iglesia ni Cristo at kasama na rin ang social civic arm nito na FYM Foundation Incorporated. Kasama rin sa meeting yung kinatawan mula sa Guinness World Record na si Miss Kirsty Bennett at ang official timekeeper, ang Philippine Amateur Track and Field Association. Sumama rin sa meeting ang Manila Police District at pagkatapos niyan ay nagsagawa ng press conference at dito nga inilatag yung gagawing worldwide walk for those affected by Typhoon Yolanda. Sa press con, Weng, ay sinabing 140 sites sa buong mundo ang lalahok sa worldwide walk, kabilang ang USA, Canada, UK, Europe, New Zealand, Australia, Asia at kabilang na nga dyan ang Tokyo, Japan, Hong Kong, Kuala Lumpur at Pilipinas. Meron din sa Middle East. Dito sa Pilipinas, 85 magkakahiwalay na venue ang lalahok. Pero dahil may record attempt ang Iglesia ni Cristo para sa Guinness World Record na largest charity walk single venue, kaya ang pinaka-main event para sa single venue ay dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Alas 7 ng umaga, uumpisahan ang paglalakad mula sa starting line sa CCP sa Roxas Boulevard sa Pasay City. Pero alas 5 ng umaga ay magbibigay na ng wristband doon sa starting line. Tatanggalin ang wristband sa itinalagang 1.6 kilometer mark. Ang endpoint ay sa Salas Street sa Roxas Boulevard pero ini-stretch na ito hanggang sa may statwa ng Kalabaw dito sa Luneta Park dahil pagkatapos ng paglalakad ay may programa na gagawin dito at dito rin babasahin ang mensahe ng Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo V. Manalo. Maaaring lumahok ang mga batang may edad 8 pataas hanggat kayang maglakad, Weng. Nakakordon ang 6 na lanes na dadaanan ng mga participants. By batches ang gagawin sa mga kalahok at may 20 metro na pagitan sa magkakasunod na batch. Kaya nagpahayag na ang Manila Police District na isara ang Roxas Boulevard mula Anda Circle hanggang Buendia. Pero maaaring umabot ng EDSA hanggang Airport Road sa Pasay City depende sa pagdagsa ng mga participants. Kaya sa daloy ng trapiko, ang alternate route ay mula sa Anda Circle, papasok ng Intramuros, papuntang Taft Avenue sa Maynila. Para sa seguridad, aabot sa mahigit 1,000 pulis kasama ang MMDA ang magpapatupad ng kaayusan. Pati ang mga miyembro ng SCAN International, kasama rin sila for security purposes. Tinatayang nasa 200,000 participants ang makikipagkaisa sa Worldwide Walk na ang layunin nito ay makapag-ipon ng karagdagang pondo para sa mga INC at non-INC members na nadamay sa gupit ng dumaang Super Typhoon Yolanda sa Visayas noong nakaraang taon. Weng, ang bansang Singapore ang nakasungkit ng largest charity walk single venue kung saan 77,500 katao ang lumahok sa event noong 2009. At ang sitwasyon ngayon dito sa Luneta Park ay nagtatayo na ng mga tents at kasalukuyan nag-ayos na rin ng stage para sa gagawing programa bukas at nagpaalala rin ang Luneta Park Development Committee na maging responsable ang mga gagamit ng mga pasilidad ng parke. Dagdag paalala na rin po na magdala ng karagdagang pananggalang anuman ang maging sitwasyon o lagay ng panahon bukas. Yan ang latest update mula dito sa Luneta Park sa Maynila. Balik sa iyo, Weng. Maraming salamat, Juliet Karangian, nag-uulat ng live mula sa Luneta.